Sabihin nyo, mag-imbestiga kayo ngayon din. Paratingin nyo yung pamilya. Pero sa kabila niyan, tuloy-tuloy ang operations dito. Dahil yung itong bata naman, 19 years old pa lang sundalo na. Tuloy-tuloy ang serbisyo nito, naging team leader. Mag-i-schooling pa sana. Kaya, dahil sa terorista na gusto lang nito muna ito poder or pera. Walang iba eh. No? Nakakalil lang sila ng tao. Harasin ninyo yung pamilya nito at sabihin nyo hindi tama ang sakripisyo nitong malari. Sabihin nyo, mag-imbestiga kayo ngayon din. Paratingin nyo yung pamilya. Yung mga nagpo-protection sa mga terorista. Sinabi ko na noon na armado lang yung ito, masakit. Dahil ganito pa kailangan patunayan. Pero sa kabila niyan, tuloy-tuloy ang operations dito. Dahil yung na rin ang community. Ito si Mayor. Ay nagpapasalamat din kami kay Mayor kasi nakita niyo naman yung byuda, 1 year pa lang sila kasal. 24 years old, hindi pa ma-handle ng bata yung loss. Kaya nga, bibigyan natin ng PTSD at saka gamot. No? And, yung asawa, hindi lang lumos. Itong bata naman, 19 years old pa lang sundalo na. Tuloy-tuloy ang serbisyo nito, naging team leader. No? Mag-i-schooling pa sana. Kaya, dahil sa terorista na gusto lang nito muna ito poder or pera. Walang iba eh. No? Nakakalil lang sila ng tao. Tapos sino yung tropa na naka-encuentro dito, yung tropa nung masaya pa noon. Bako niyan siya. Ni Roger Padilla, yung namatay. Yan yung namatay na yung naikwento siya. Ito po yung kasama ni Roger Padilla na pinatay yung kapatid sa kasama nila sa NPA na pinatay niya yung kapatid niya na civilian sa Victoria's City. Bago siya nag-join ng NPA, ganti siya. Kaso siyang murder, carnapping, ako kasi nag-join siya ng NPA. Ito si Montoya, alias Kev, nakakasama ni Roger Padilla. Actually, hindi pa rin siya kinapisilos. Siya yung isa sa mga nakasala na nang-ikwento ng ating propak dito sa barangay Tamna ng Muscala. Nakilala yan kasi gusto ko mapaliwanag na nakikilala at bagamat naunahan sila ang cover na ito, nakilala pa ng iba kung tumakbo bahay. Nakita nila kasi bakit ganito sinasabi namin? Intelligence-driven ang operations ng ating Philippine Army. Kilala namin kung sino ang tinutugis to the last month. So, ito ang patunay dito. Identified talaga yung tinutugis. Yun nga lang, patuhan sa lugar. 5 meters away lang, namahan sa ulo. Tinakbuhan ko sa nagbahayan sa hindi naka. Yes, hindi yung concern po ng publiko dito, halos buwan-buwan merong encounter mga namamatay. Ano na po yung plano doon sa babok ng Well, ito yung mga kriminal, terorista. Sila ang gumagawa ng masama. Kaya hinihikayat namin, makikipagtulungan ka na kalamito at saka sa community na at tumayo na ang mga local government officials dito na ayaw na nila ng NPA dito. Kaya, tutulungan ng Philippine Army, gagawin natin yung trabaho natin. Kasi, trabaho yan eh, under the law, no? Tuloy-tuloy yan. Pero, anong gusto? Itong mga terorista ang gumagawa ng kasalanan dito at nanggugulo sa community. Pag hindi mo naman tinugis yan, ano mangyayari? Pagiging warlord yung mga yan dito. Papayag ba tayo na 2 gobyerno dito? Hindi na pwede. So, sila may kasalanan. At
si John May, ito kasi nasa balikan nitong tropa na bumaril sa kanya at lahat ng tumidepensa sa trabaho nila. Nasa konsyensya nila yan. Binibintang ko naman ngayon. Anong warning natin po sa mga natitira pang There is no warning. Alam na naman nila pwede naman sila sumuko. Pero hindi itigil tong ating mga tropa. No? Lalo na ngayon nababawas sila, nakakalaan ko ano-anong ginagawa, mas lalong kailangan ng proteksyon ng komunidad. No? Kaya inuulit ko na masakit talaga, no, na ito nangyari kasi 1 year older lang sa anak namin. At ito pa. Tapos kaya siya nagsundalo dahil sa Iloilo, naranasan ko yung buhay na maraming NPA. Nakumbinsi siya ng naging inspirasyon sa kanya ang mga sundalo. Kaya sinunod niya yung buhay. And he became a good soldier. And actually, he died an honorable death. Ibig sabihin, sa English, he led from the front and he died honorably on the field of encounter from the front. So, inuna niya yung sarili niya pang ito. Sa kabila naman ito, bagamat meron talagang mga nawawala na mga kasamahan natin, ito ay binabawasan din yung post protection natin sa tropa naman natin para maiwasan yung mga ganito ay pinag-iintin naman natin. Kaya once again, ang mga nagwi-question sa operations ng Philippine Army dito, ito kasagutan sa inyo. Anong appeal natin sa mga events ito? Well, sa ating mga neglenses, kung mayroong operations dito, it's to continue para patuloy ang progress at development ng Negros. Ang mga anti-development dito, anti-progress dito, ayaw nila magka-progress dito. Obviously, para, pag sila na nasa poder, sila naman ang papapasok ng progreso, ng development, kasi ayaw nila magpa-eleksyon. Kaya nga, tutulo ako sa Kristo. Kasi gagawin nila itong mga to para palabasin na talagang magulong-magulo. Ako, ang Pilipinas, delikado na dito sa mga NPA na to. Kailangan kausapin na ng gobyerno, bigyan ng legitimacy ang kanilang ginagawa na krimen. Terrorism yun. Sinistay lang yan. Kaya nandito ako kasi ako lang ang pwedeng magsalita ng ganito. Natural ang ating mga kawal. Pagkat operations against armed elements ang utos ng Pangulo at utos namin sa kanila. Nakita nyo naman ang engagement nila dito. Very careful. Pati yung messaging nila, ako trabaho ko magsalita sa hinatamdam nila na hindi nila masabi. May special request from the family. Well, the special request of the family is that he be buried on July 1. Bakit daw? Ang ano niya sir is because of nangako siya sa wife niya na makasama siya during her birthdays. Sabi, ang nakikita kasi ng tropa, sabi niya, baka yun yung first time na mag-celebrate sila birthday ni Kuya. Yun yung Pero parang na lang subukan ng ating kasundaluhan, papagbigyan kung kaya ng funeral parlor. At sa Murcia siya ilalay in state in living. So makikipag-coordinate sila kay Mayor dun sa Murcia kung papayag siya ng katagal. Sana naman mapagbigyan, sana naman makayanan ng ating bansa. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Laban Pinas.